Magandang araw po mga kapatid, kaibigan, at magbibigay lang po tayo ng kaunting ay mga mungkahi kung paano po natin sisimulan. Bagamat maraming paraan pagdating sa tinatawag na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Ito po ay na kay Kristo Jesus. Ito po yung tinatawag na sila po ay ligtas o believer. Okay? So, nagbibigay lang po tayo. Ako po ay si Brother E. Okay? Pwede nyo tawagin si Brother Edward. Hindi po ako namumuno sa isang simbahan, kundi isa pong mananampalataya. Okay? Diyan po dyan sa Pilipinas. Okay? Na kung saan ay nais natin magbigay ng ano yung mga pwede nating maimungkahi. Yan. Kasi minsan po yung talagang pagsisimula ng ebanghelyo, paano ka mag-share. Yan. So, simulan po natin. Direkta na po. Kung ikaw ay meron tinatawag na tracts, ito po ay para sa mga kababayan ko po. Yan po sa Pilipinas. Yung approach yan, dahil malaya naman po pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay baguhan, marahil yung mga iba ay maraming paraan pagdating sa tinatawag na approach. Pero ang gagawin lang po natin, direktahan po na kapag ikaw ay nagbigay ng babasahin, syempre po, kung nais niya itong tanggapin, ay maraming salamat. Kung hindi man, maraming salamat din, panalangin lamang siya. Pero ito po, kapag tinanggap niya ho yung babasahin yung tracts, pwede mo siyang tanungin kaagad. Gusto niyo po ba ipaliwanag ko sa inyo yung nakalagay po dyan? O bigyan niyo po ng kaunting ilang minuto lang po. Yan. Kasi sa Pilipinas naman po yan eh. Yan. Kung meron kang, ito pinapakita ko lang ho rito, yung Biblia. Kasi ito yung basihan natin ng pananampalataya. Na kung saan, na meron palang buhay na walang hanggan. Kaya ganito po. Direkta po, binigyan mo yung tracts. Pagkabigay mo ng tracts, sabihin mo na, gusto niyo po ipaliwanag ko po sa inyo to. Okay, pag umuha siya, tanungin mo muna siya. Meron po ako itatanong sa inyo, saglit lang po. Okay. Kami po yung nagbabahagi lang ng salita ng Diyos. Kasi direkta naman hindi mo nakakilatisin Ngayon, tatanungin mo sa kanya, ano ba pinagkakabalahan niyo po kapag araw po ng linggo, kinabukasan? So, kung sabihin niya, ito lang, okay, papaliwanag ko lang po ito. Okay. Pero meron po akong itatanong sa inyo. Okay. Pero bago yun, magbigay ka ng patotoo. Kung paano ka nakakilala o kung paano ka naligtas o tumanggap ng may pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Sabihin mo na, ako po ay nasa dati pong pananampalataya o ako po yung wala po akong hilig sa mga ganyan at mahilig akong umiwas. Yan, hanggang sa merong pinaglaanan ko isang kakilala ko na parang naawa ko, sige na nga, pakinggan ko na nga ito. Lagi kong ini-Indian o parang tumatakas. Yan. So, paumanin po sa salta na binanggit ko sa isa. Okay? So, yun po, no? At hanggang sa pinakinggan ko, meron siyang binanggit na isang tanong na dati hindi ko masagot, ngayon alam ko na. Pero nais ko pong itanong sa inyo. Halimbawa po, kung sakaling bawian kayo ng buhay, nakakatiyak po ba tayo na sa langit tayo pupunta? Yan. O alam po ba natin kung saan patutungo yung kaluluwa natin? Pwede mong sabihin ka agad sa kanya ng isingit mo na kaya ko po tinatanong ito, kung alam nyo po, ipapaliwanag ko po. Kung hindi po, kung alam nyo, sasabihin ko naman po yung
yung natutuhan ko galing sa salita ng Diyos. Lagi mong sasabihin, kapatid, yung natutunan ko, okay, o yung may nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos. Ito pong nakikita nyo ngayon, yung salita ng Diyos, yung Biblia. Okay? Medyo ano po aking dila. Okay? So, kung nais nyo po, kung hindi niya alam, okay, ibabahagi ko lang po, saglit lang po. Ayan. So, direkta mo na kagad. Meron pong tinatawag na hindi magandang balita at saka may magandang balita. O, tapos sabihin niyo po na sa Biblia po pala, meron palang tinatawag na may sinasabi po ang Biblia patungkol sa buhay na walang hanggan. So kung hindi po kayo sigurado at nais niyo pong makinig, simulan po natin. Yan. So, gusto niyo po muna yung hindi magandang balita o yung bad news. Yan. Direktahin niyo na ko kagad. Direkta na po kagad. Gagamitin lang po natin yung aklat mula do sa Romans, okay? O tinatawag na Roman Road o sa Roma. Siyempre, una sa lahat, nais na ipaalam, kung alam niyo po na tayo po ay nung nilikha po tayo ng Panginoon, ng Diyos, at alam niyo yung mga unang magulang natin, siyempre sabihin na si Eva at Adan, sila po ay sumuhay sa Diyos sa kabila ng pagkakalikha sa kanila. Maganda yung ginawa ng Diyos, nilaan sa kanila. Subalit, sila po ay nung natukso po si Eva, binigyan ng pinagbabawal na bunga nung serpiente o yung ahas. Ayun kung saan ay inimpluwensya ni Satanas. So, kinain niya yung pinagbabawal na bunga. Ito naman dahil itong si Adan, mahal niya si Eva. So, kinain niya yung pinagbabawal na bunga. So, nakapasok po yung kasalanan. Yan. So, kaunting introduction lang po sa Genesis. Yan po. At nakikita nyo ang binubuksang Biblia. Kasi dahil ito po yung basihan po ng pananampalataya po natin. Wala tayo ibang, hindi po yung opinion ng tao eh. So, makikita po, ang ilalatago natin, syempre yung bad news muna. Ito muna. Nakita ko doon sabi doon, for all have sinned, yan, linaw na, no? And come short of the glory of God. So, pwede nyo siyang tanungin na, yung sinasabi ba lahat na nagkasala? Kasama po ba ako doon? Yan, lagi mo sasabihin muna yung sarili mo. Kasama po ba siya roon? Kasama ka ba roon? O, naniniwala ka ba na ang tao ay makasalanan? Yan, pag umuo siya, okay? Kaya tayo nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Yan. At, ayun, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, wala akong kakayanan ng ang tao na iligtas ang kanyang sarili kasi nga may kasalanan. Okay? Kahit nasabihin natin ano pa yung mga pagpapahirap na ginagawa niya o relihiyon or yung sinasabi na para lang sa kanyang sarili, gagawa siya ng kanyang sariling diskarte. Lahat. Isipin na po yan. Ang nakaharang po sa atin walang iba kundi ang kasalanan. For all have sinned, diba? Lahat nagkasali. Ayan. So, pag mali na sa kanya, and come short of the glory of God, sabihin, hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. So, pag klaro na sa kanya doon, pwede naman kayo lumundag agad. Alam niyo ba na kahit na anong gawin natin, so hindi tayo nakapagbigay ng lugod sa Diyos dahil sa kasalanan na may nakaharang. O, pagka binaliwala ng tao yan, hindi pa ako nagtatapos doon. O, ipasok mo kagad yung Romans 6:23. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pabasa mo sa kanya, mas maganda kung kabisado nyo rin po. Okay? Bakit po? Abang pwede mong ipabasa kanya na nakabaliktad. Siya nakabasa sa iyo, nakabaliktad sa iyo, sa kanya, yung posisyon Okay? Parang katulad po niyan. Nabasa mo sa kanya, yan, baliktad ang ganyang posisyon, nababasa niya, pero ikaw kabisado mo. Yan. Sabihin mo na dalawang klase. May nabanggit sa Biblia, physical, tsaka spiritual. O, bigyan mo ng linaw na ang kamatayan, ito po ay paghiwalay. Simple paghiwalay lang po. Okay. Ngayon, dalawa ho yan.
Nung nagkasala ang tao, nakamana tayo ng kasalanan. So, ayun po, no? So, ibig sabihin po ng kamatayan o death, paghiwalay lang ho. Simple lang ho yun. Okay? So, yung spiritual, miwala yung hiwalay siya sa harapan ng Diyos spiritually. Okay? So, yung may physical yan eh. Pwede mo simulan sa physical, yung physical na kamatayan kung saan ay yung kanyang katawan o yung ating katawan katulad ng isang damit. Kapag dumating na yung takdang panahon, yung tinatawag na paghiwalay sa tao, hindi natin alam kung kailan, bata matanda, mayaman mahirap, walang pinipili ho yan eh. Kasi nga, for all have sinned and come short of the glory of God. At yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Physical na kamatayan, ayun po ang mangyayari, hihiwalay yung kaluluwa sa katawan, parang tulad ng sandamit, hindi na ikaw yun. So, yung pangalawa ay yung spiritual na kamatayan. Pero dahil ang tao ay nahiwalay na ang kanyang katawan sa yung kaluluwa. Okay? So, dalawa patutunguhan yan. Papuntang langit o papuntang impyerno. O pwede mong tanungin sa kanya, sa una pa lang, nakakatiyak ko ba kayo, nakakasalangit kayo pupunta? So, kaya bakit po natin tinatanong yung ganung bagay? Kasi para yung usapan niyo po kaagad, alam niya kaagad, pag nakinig siya, yun yung gusto niyong ibigay ng linaw sa kanya. Yan. Para yung paksa na pinag-usapan niyo, malinaw sa kanya. Hindi yung kung ano ba yung gustong ipunto nito. So, yun yung kaagad nakatutok sa kanya. Kaya ipinapaliwanag na merong gantong bagay na may kabayaran ng kasalanan kasi merong bad news. Okay? So, yan, maiksi lang. Ano pa lang yan, ha? Yung pala yung mga verse na pwede mong sa kanya. Saka mo na iharap yung pabasa mo sa kanya, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Susunod yan. Pero doon muna sa una pa lang. Okay? So, yung kaluluwa, yun ang konserno eh. Papunta akong impyerno. Hihiwalay po sa presensya ng Diyos pang habang panahon. So, pero ang tao, dahil wala siyang kayanan, dahil ang problema kasi dumidiskarte siya sa sarili niya. Yun lang. Yun yung bad news talaga eh. Nagkasala na nga, parang nagmamalaki pa. So, wala akong pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit magpakabait pa yan, hindi diskarte din ni tao ang masusunod. Kailangan, alamin niya, hanapin niya, kung ano yung nais ng Diyos sa atin. Yung pamamaraan ng Diyos sa atin para maligtas yung kaluluwa. Yan. So, yun yung yun yung bad news. Yung papuntang impyerno. Pag napunta sa impyerno, wala nang balikan yun. Okay? Ano ang impyerno? Ang impyerno, yan yung mga brimstone. Okay? Bagamat, hindi pa naman i-detalye sa kanya ng mga verses, may paliwanag. Dahil, kung siya naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Bible, so, panalangin lang din po talaga dahil pananampalatayang talagang sa biyaya ng Diyos lang mo talaga eh. Okay? Meron naman gusto madetalye pero yun ho muna. Okay? Sa isang tao na talagang nais niyang malaman, karoon siya ng interes. So, paliwanag lang ho. Kapag nagtanong, maganda ho yung tanong nyo. Pero pwede ho ba itabi lang natin ho yan? Saglit lang po. Sasagutin ko mamaya yan. May sasagot po niyan. Hindi ko po iniwasan yung tanong. Itapusin ko lang ho ito. Yan. May bad news eh. Sasabihin ko po sa inyo ipapaalam ko po sa inyo yung good news naman. Yan. So, di po ba? O, di pagka ganun ginawa mo, hindi ka masasidetrack. Kasi pag in-entertain mo yung tanong na yun, sinagot mo, meron pang itatanong uli yun. Baka gamitin ng kaawa yun na mawala kayo sa pinag-uusapan nyo. Eh, ang tanong mo sa kanya, gusto nyo bang malaman yung patungkol sa buhay na walang hanggan o yung katiyakan ng langit? Eh, so, hindi naman tayo nagliligtas. Eh, tayo yung nagbabahagi lamang po. Eh, at panalangin na yung pagkilos ng banal na espiritu habang tayo ay nagbabahagi, na nawa ay kumilos ito sa kanyang puso. Yan. So, yan ngayon, no? Ipapakita mo nga sa kanya, ito po yung kasunod, sabi po, yung good news, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Meron palang buhay na walang hanggan. Na kanino? Malinaw yun ha.
Nasa Panginoong Kristo. Pero alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon? Ito yung good news. Sabi po, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kasi hindi pwedeng diskarte ng sarili ng tao lang eh. Hindi na talaga eh. So, kailangan yung pagkilos ng Diyos. Ito yung pamamaraan, ito yung diskarte ko. Okay? Para malaman natin, nasa Biblia. Gusto po ng magandang revelasyon, special na revelasyon, o magbasa ng Biblia. Pero yung tao, dahil wala siyang pagkakakilanlan sa Diyos, kailangan may magpaliwanag. Yan. So, isipin niyo tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Okay? Wala pong ibang pambayad eh. Ang pambayad para mabayaran po, para going to hell, walang iba kundi yung impyerno. Pero ang Panginoon sa Kristo, sinagot niya. Nagdusa siya eh, yung katawan niya. Kaya siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Siya ay naghihirap. Okay? Tinubos niya yung ating mga kasalanan. Siya ay namatay, inilibing na buhay muli. Okay? So, kung may nagbayad sa atin, tayo naman, kahit yung 10 utos ng Diyos, di makakapagligtas ho yan. Salamin lang ho yan na marumi ho tayo, wala tayong kakayanan. Merong judgment, pero meron pong isa na nakatupad ho niyan. At sumalo, lahat-lahat niyan. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dun sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya na nga po, kaya naman, kapag nung siya ay namatay, pagkaraan 3 araw siya po ay nabuhay muli. Sabihin na pagtagumpayan. Pero ibig ba sabihin, lahat yan automatic na, naligtas na yung tao? Hindi. Sino lang yung pinagdidiinan? Paano po nagiging epektibo? Yung kung saan ang Panginoon sa Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Yes, para sa sangkatauhan. Ang Panginoon sa Kristo talagang nagbayad. Paano po yung yung saan naligtas? Sa kasalanan? Hindi po. Dun sa penalty. Kasi may kabayaran ng kasalanan. Pero tingnan po natin, ano yung dapat na response? Yamang ang Panginoong Kristo, nalaman niya na yan ha? Nalaman na po natin. Ano naman yung tugon? Ano naman yung tugon natin doon sa gospel? Yung manampalataya ka sa gospel, pero syempre tandaan na ikaw muna ay pagkilala sa Diyos na wala tayong kakayanan, kailangan magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin natin wala tayong kakayanan talaga. Then, naniniwala tayo na ang banal na spirito ko makikilos dun sa nababahaginan at sa kalagitnaan. Yan po, no? Yun po, talaga naman po, kumikilos. At ang pagpapahayag niyan, siyempre, ang ipapahayag niya kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos sa Biblia. Ngayon, ang sabi po sa Biblia, ito yung pwede mong banggitin sa kanya. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Or, pwede mo sabihin na for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, di po yung parang literal na sisigaw ka lang. Idadaan po sa panalangin. Pero tandaan po natin, marami pa ho yan na maraming talata. Pero, nais lang ipakilala na merong ibinigay ang Diyos sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. So, siya yung daan. Nung tayo makasalanan pa, si Kristo yung namatay para sa atin. Kaya nga po ang good news, sabi doon, yung pagkilala sa gospel ng Panginoon sa Kristo, pagsisisi, pagkilala na walang kakayanan, yung buong pagtitiwala ng 100% sa Panginoon sa Kristo, sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito naman po, Romans chapter 10, verse 9 to 10. So, medyo may kahabaan po yung pagkapaliwanag ko para maging linaw lamang po. Pero pagka kayo po mismo, nasa approach nyo, paano nyo pa i-explain.
So, lalo kung may oras, kahit 20 minutes, okay ho yan. Problema. Okay? So, yan po, no? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kung ikukumpisal ng ating bibig ang Panginoon Kristo at mananampalataya sa iyong puso, na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa patay, ikaw ay maliligtas. Bakit daw po? Bakit po? Dahil po sa puso ay ang tao ay nananampalataya dun sa katwiran ng Diyos. Alam niyo po kung sino po ang righteousness ng Diyos? Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Hindi naman natin kaya maging righteous Pero ang Panginoong Jesus, siya po ay by nature righteous. Tayo po ay magiging righteous lamang po sa biyaya ng Panginoon. Pero syempre, wag mo natin babaliwalain yung mga bagay na una po, yung pagkilala sa Kanya, pagsisisi, pagtitiwala, pagtanggap sa Panginoon sa Kristo as Lord and Savior, na siya ay ma-receive, na may pananampalataya. Hindi tayo ang nagliligtas. Pero ano yung response natin sa gospel? Yung pananampalataya. Ang Panginoon na magliligtas sa atin. Kasi merong yung bunga. Parang sambuto na kapag tinanim mo, ang Diyos ang papalago niyan, tutubo yan. Hindi yung parang sabihin, ay sige, okay nito, alam ko na yan. Pero hindi mo naintindihan bakit. May good news po. Yan. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ang sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So ngayon, ang tanong, hindi automatic na ligtas, pero kung ano yung response, tanongin niyo siya, kinikilala mo ba ang Panginoong Jesus? Tanong niyo, sa oras na ito, ngayong nalaman mo na mayroong buhay na walang hanggan o katiyakan ng langit at hindi mapupunta sa impyerno, yung tao na yun, kapag oras na siya ay nagresponde sa gospel at ang Panginoon ang nagligtas sa kanya, ang Panginoon hindi nagsisinungaling. Tapos tanongin nyo, nais mo po bang maligtas? Yan. Nais mo tanggapin ng Panginoon sa Kristo? Pero syempre, magsisi muna sa kasalanan. So, yun ang nangyari. Pag umuha siya, ipanalangin mo siya, dahil ikaw ay mananampalataya, ikaw ay may access sa Diyos, ang laman ng panalangin mo na, Panginoon, iligtas niyo po ang taong ito. Nais ka po niyang kilalanin. Nais na magsisi. Wala siya kakayanan. At sabihin, pag-pray mo siya. Pagkatapos nun, pasunurin mo siya sa sinner's prayer. Siyempre, bago pa yan hindi automatic na parang siya yung magkakaroon ng Hindi, i-guide mo siya Lagay mo lang na inililid mo lang siya. Parang sabihin na, oy, manampalataya ka lang, okay na yun. So, meron pong i-guide mo siya So, yun po. So, pag na-guide mo na siya, pag nakapagpanalangin kayo, so kahit dito po, ibigay niyo po yung talata na ito. Marami pa tayong pwedeng assurance of salvation So, ever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Unjust by sinungaling? Hindi. May pangako May promise Yan. Or pwede niyo siyang dalhin dito sa verse na ito. Ano po sa Romans chapter 8? Sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh,